Yet it was very significant, no? Napakalaki ho ng kanyang significance o naging contribution towards, no, sa paglaki at paglago ng ating Panginoon, because it was during the time na nandun si Hannah sa templo na ang batang Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang upang ihandog. So tatlong talata lang po. Pero alam niyo ba, ngayong hapon, grabe, apat na kabanata naman ho ang ating tatalakayin. Babasahin natin ba ang Esther chapter 1 to 4? Alam ko po siguro kahit hindi ko sabihin na marami po sa atin perhaps ay nagulat na meron palang aklat sa Bible na ang pangalan ay Esther. Kaya po, ito pong aklat na ito ay mababasa po natin dito po sa Old Testament. Ang Old Testament po ay binubuo ng 37 na mga aklat. And kasama po doon sa bilang na yon ay ang aklat, particularly, no, in reference to the person of Queen Esther. At ito po ay merong apat na kabanata. So, I encourage you na mamaya po, pagkatapos sa ating gawain, if you find time to read on that, maiksi lang ho ito actually. Siya ho ay parang isang kwento. Hindi po siya poetic, hindi po siya in a form of poem or awit, kundi isa po siyang kwento. And gusto ko pong sabihin sa ating mga kapatid, na ito pong kwento ni Esther, ito po ay totoong nangyari. No, this actually was a real story. Hindi po ito kathang isip na ginawa lamang ng tao, kundi ito po ay totoong pangyayari na naganap noong panahon ng mga Israelita in the Old Testament. So Esther, no, 4 chapters po siya, but we will not going to have time to read on those 4 chapters. Kaya ilan lamang po sa mga bahagi nito ang ating tutunghayan kung saan natin pong titignan. Ano ba ang mga panuntunan na maaari nating kunin na magiging applicable din sa buhay natin sa kapanahonan natin ngayon. And ito pong mga panuntunan na ito ay hindi lamang applicable para sa mga kababaihan. But these principles that we are going to learn this afternoon can also be applicable sa ating pong mga kalalakihan. In other words, ito ho ay unisex, no? Pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki, no? Na kung saan ito po ay magiging applicable para sa bawat isa sa atin. And to give you a brief background, no, ito pong si Esther, as you are going to read on her story, siya po ay isang simpleng babaeng Hudyo. Siya po ay mula sa isang payak na pamilya, no? Siya ho ay isang simpleng babae, hindi siya nagmula sa marangyang pamilya, kaya ho, kung titignan natin, siya ho ay isang simpleng tao. Perhaps, hindi ko alam kung meron siyang pangarap na maging reyna, but somehow, sa takda ng panahon na binigay ng Diyos, she actually became a queen. Kaya po ang tawag sa kanya ay si Reyna Esther. At ang kanya isa pong katangian ay yung kanya pong kagandahan na walang katulad. So, kung titingnan ho natin ngayon, siguro ho, if I'm going to ask you, meron ba kayong taong kakilala o babae na nakilala na super ganda? Para bang sa atin sa Pilipinas, somehow we take pride, no? Doon sa mga kababaihan na naging Miss Universe sa atin. Like yung mga inabutan na, sino ba yung, pastor, inabutan mo si Gloria Diaz, di ba? Si Gloria Diaz, sino pa ba? Sino isa? Margie Moran. Kasi ako, inabot ko na lang yata si ano si, hindi naman siya naging Miss Universe eh. Sino ba yan? Pia Wurzbach yata, no? Tsaka si Catriona, no? Pero itong mga huling mga beauty queen natin, no? Sabi nga, ito yung mga kakaibang katangian, no? Pagdating sa kagandahan. And the same thing as well na makikita natin dito sa Book of Esther, na si Esther po mula sa kanyang pagiging simple at payak na mamamayan, somehow the Lord has promoted her.
Siya ho ay itinaas, ipromote ng Panginoon na mula sa kanyang pagiging simpleng isang batang Hudyo, isang dalagitang Hudyo. Subalit ang sabi po rito, she possessed a beauty like no other. Grabe ho, no? Siguro sobrang ganda ni Esther nung kapanahonan na yon. Wala pa sigurong makeup yun, pastor. Ano, wala pang mga anong tawag dito, yung mga iba't ibang nilalagay sa mukha nung panahon na yon, no? Hindi pa Simple, uso. wala pa mga coloreti, no? Coloreti. No, walang iba-ibang mga nilalagay sa mukha nila. But she actually, no, the Bible says that she possesses a beauty like no other. And as a background, mga kapatid, mula sa pagiging simpleng mamamayan, isang simpleng Hudyo, the Lord has promoted her into becoming the queen of Persia during that time. So, siya po ay isang simpleng mamamayan. And yet, noong pong panahon na siya po ay nagdadalaga, eventually, nag-mature, ang hari ho ng Persya ay nagkaroon ng problema. Sapagkat meron pong reyna noon na asawa ng hari, ang pangalan ay si Reyna Basti. Si Reyna Basti po, actually, siguro, dahil siya ay reyna, of course, meron siyang taglay na outward, no? Outward beauty sa kanyang sarili. Pero ang problema ho, si Reyna Basti, bagamat maganda siya perhaps sa kanyang panlabas na kaaniwan, pero ang kanya naman pong puso ay pangit o ito ay marumi. Bakit? Sapagkat marami siyang mga pagsuway na ginawa sa kagustuhan ng hari ng Persya during that time. And so to make the long story short, ang Reyna Basti ay tinanggal. Siya ho ay inalisan ng posisyon bilang reyna at kalaunan. Dahil ang hari ay nawalan ng reyna, siya ho ay nalungkot. And so the king eventually decided to launch a search. Naghanap sila ng posibleng papalit sa Reyna Basti at wala nga pong ibang natagpuan kundi siguro maraming babae ang nag-apply, maraming babae ang naghangad, pero ang nakaakit, no, mamaya makikita natin, ang nakakuha ng pansin at damdamin ng hari ay ang kagandahan ni, Esther. ni Esther. Ano pong mga bagay that we can learn from the story of Queen Esther? Siguro yun po. Basahin ninyo ang Esther chapter 1 to 4. So, this afternoon, titignan natin ang ilan sa mga katangiang ito which are also applicable sa buhay natin bilang mga mananampalataya today. Unang bagay, mga kapatid, is that we have to realize and we have to remind ourselves that you are where you are for a reason. Na kung bakit tayo po ay nandito ngayon, kung ano ang estado ng buhay mo at kung nasaan ka man ngayon, anumang sitwasyon o kalagayan ng buhay natin, tandaan natin that we are where we are for a reason. Sa Tagalog, meron pong kadahilanan, merong layunin ng Diyos kung bakit nandito tayo sa buhay natin ngayon, ano man tayo ngayon, ano man ang kinakaharap natin, tandaan po natin that in everything, God has a purpose. At yun po ang makikita natin dito sa buhay ni Queen Esther. In chapter 2, verse 17, no, sabi ko nga sa inyo kanina, simple lang po ito. Pero nung naghahanap sila ng papalit sa reyna, ang sabi po sa verse 17, lubos na nabighani ang hari kay Esther. At ano pong sabi diyan? At inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya at ginawang reyna kapalit ni Basti. Oh, grabe po ano mga kapatid, no? Yung turn of events sa buhay ni Esther. No, habang ang reyna ay nag-launch ng paghanap ng bagong reyna,
Ang sabi po dito, nung nakita siya ni Haring Xerxes, ang sabi po sa 17, lubos na nabighani ang hari kay Esther. You can just imagine, mga kapatid, siguro yung beauty ni Esther, yung kanyang physical appearance, yung kanyang outward beauty, as well as ang kanyang inward beauty, somehow it created an impact sa buhay ng Haring Xerxes during that time. So in other words, tulad po ni Esther, we have to realize na anumang meron sa buhay natin, anumang estado, sitwasyon o kalagayan ng buhay natin, mga kapatid, tandaan natin na merong special na layunin at merong kadahilanan kung bakit inilagay tayo, kung bakit ipinaparanas ng Diyos sa atin ang mga bagay na to na meron sa ating mga buhay. So we have to realize and we have to accept the fact that where we are right now, kung nasaan man tayo, ano man ang itsura natin ngayon, tandaan natin that God has a purpose. Amen po ba? No, hindi yung para bang tinatanggi natin kung ano yung realidad na meron sa atin. Alam niyo, minsan may mga tao, pagkagising pa lang nila sa umaga, pagharap sa salamin, gusto na nilang basagin yung salamin sa harapan nila. Oh, kasi iba na agad ang pananaw, iba agad ang nakikita nila. Pero si Esther po, iba. Sapagkat sa kanyang pagiging simple at payak na mamamayan, somehow there is that inner and outward beauty na meron sa kanya. The reason why the king in verse 17, ang sabi rito, ay lubos na nabighani kay Esther. Grabe no, siguro unang kita pa lang ni Haring Xerxes kay Esther, hindi na niya pinakawalan. Sabi nga sa verse 18 nagkaroon agad ng malaking handaan. Oh, nagpahanda agad ng banquet ang hari. Why? Para parangalan si Esther. At hindi lang ito, sabi dito, inanyayahan ang lahat ng mga pinuno, mga kaibigan. At mga kapatid, sabi pa rito, ginawang holiday. Yung araw na may handaan para ipakilala si Reyna Esther, ginawa pang holiday noong panahon na yon sa buong tao. Grabe. Oh, matindi yung katangian na meron dito kay Esther. But she was able to learn and accept the fact during that time that she was living a simple life, kung ano siya, kung ano meron sa kanya, ito ay binigay ng Diyos na merong dahilan o merong layunin. And in fact, ang kanyang kagandahan ito, dahil nabighani ang hari sa kanya, ito ang ginamit ng Diyos para siya maging kasangkapan upang iligtas ang mga Hudyo sa lubos na pagpatay o kamatayan. Alam niyo po kasi during that time, nung si Esther po ay naging reyna, meron pong isang corrupt na government official. And perhaps, no, I suppose, ito hong si Haman, isang government official, kasapakat, no, kasabwat ni ni Reyna Basti during that time. No? Sila ho ay in connivance, no, kasapakat o kasabwat ng Reyna Basti at ang kanilang misyon, patayin ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ng Persia during that time. And alam niyo po ba, mga kapatid, dahil po sa angking kagandahan, angking katangian ni Esther, yung kanyang kalagayan sa buhay, ito ang ginamit ng Diyos para ang mga Hudyo ay mailigtas mula sa tiyak na kamatayan. So what happened? Eventually, as we read from the Bible, she became the queen of Persia ang naging reyna ng bansang Persia. And so, dahil po doon, ay nagkaroon po siya ng tinatawag na pabor o kapangyarihan sa harapan ng hari ng Persia. So makikita po natin dito, mga kapatid, na sa buhay ay dapat nating matutuhan, dapat nating aralin sa buhay natin that we have to learn the fact that we have to accept
Kung sino man tayo, saang magulang ka man pinanganak, saang lugar ka man ipinanganak o lumaki, nasaan ka man ngayon, tandaan natin na si Lord merong special reason and special purpose. Amen po ba? O, alam niyo kung minsan, di ba, ako parang I have experienced before habang tumatanda ako noon, no, from elementary hanggang high school. Kaya sabi ko, bakit hindi kaya ako pinanganak sa mayamang pamilya? Bakit kaya hindi ako pinanganak sa isang marangyang pamilya na nando nakatira sa mga exclusive na mga subdivision, merong kotse, may magandang bahay. Pero alam niyo mga kapatid, kapag natutuhan natin, perhaps yung mga iba sa atin, ay meron din ganong klase mga katanungan sa ating mga buhay. But when we learn, kapag natutuhan nating tanggapin kung sino tayo ngayon at ano tayo ngayon, saan man tayo nilagay, na si Lord ay merong purpose, nakikita natin ang kamay ng Diyos na gagalaw at kikilos sa ating mga buhay. So, you are, no? Kung sino ka man ngayon, saan ka man ngayon, tandaan natin na si Lord merong layunin. God has a purpose for our lives and He allowed things to happen. Pinahihintulutan niyang maganap ang mga bagay na ito na mangyari sa ating buhay for a reason. At tandaan natin na maaaring inilagay tayo ng Diyos sa mga lugar kung nasaan tayo ngayon dahil meron siyang specific task na ipapagawa sa atin. Pangalawang bagay na makikita po natin mga kapatid ay hindi lamang po yung natutuhan ni Esther na tanggapin kung nasaan siya ngayon. Kundi, no, sabi nga po dito dito po sa chapter 2, verse 14, 4:14, ang sabi po dito ni Mordecai kay Esther, anong malay mo? Baka ka napunta dyan sa kaharian o sa palasyo para maging kasangkapan ka sa ganitong pagkakataon. And mga kapatid, hindi natin alam. Perhaps the reason why God has put us here, there, kung nasaan man tayo ngayon, sapagkat meron siyang gustong ipagawa sa ating mga buhay. Pangalawang bagay na makikita natin kay Queen Esther is that hindi lamang yung matutuhan nating tanggapin na kung nasaan man tayo ngayon, ano tayo ngayon dahil merong reason ng Panginoon. But secondly, when we experience trouble sa ating mga buhay, like Queen Esther, we have to learn how to run to God. Sabi po dito dapat, sa panahon ng mga pagsubok, malalaking problema sa ating mga buhay, tulad po ni Reyna Esther, ang una niyang ginawa ay tumakbo sa ating Panginoon. In chapter 4, verse 16, ang sabi po rito, dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayunan ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-ayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. So mga kapatid, isang bagay na makikita po natin which is outstanding sa buhay po ni Esther ay nung dumating po ang malaking hamon sa kanya bilang reyna, ay hindi niya ginamit muna ang kanyang pansariling kakayahan o impluensya, but the Bible says, meron siyang panawagan sa mga tao in verse 16. Sabi niya sa kanyang pinsan na si Mordecai, Hasin, pinsan, no, tipunin mo ang lahat ng Hudyo, ipag-pray niyo ako. Hindi nang ipag-pray, kundi ipag-fasting niyo pa ako. Sabi niya sa kanyang pinsan, huwag kayong kakain, huwag kayong iinom, kasi ganun po yung fasting, di ba? Pag tinawag natin absolute fasting, there will be no food, no solid food, no liquid, no for 3 days and 3 nights. At ang sabi po ni Esther, hindi lang kayo ang magfa-fasting. Sabi niya, mag-aayuno rin kami kasama ng aking mga katulong na babae. So mga kapatid, makikita natin dito that Esther have learned
Hindi lamang para tanggapin ang anumang sitwasyon ng kanyang buhay, but secondly, ay natutuhan niya na sa panahon ng malalaking pagsubok ng buhay, siya ay tumakbo sa Panginoon. That is the same thing na dapat po natin gawin. O sino ba sa inyo ang wala ng pagsubok na dinaranas sa buhay? Sino ba sa atin ang wala ng problema na hinaharap sa buhay natin? I'm sure lahat po tayo, iba't ibang forma in one way or the other. Marami tayong mga pagsubok na hinaharap sa buhay. But we should be like Esther. When there is big, when there are big troubles in our lives, dapat aralin natin o gawin natin lumapit sa Diyos kaysa sa mga. You see, if you're going to read yung ibang kabanata ng Esther, no, nung nalaman niya, when Esther learned about the evil plan of Haman, no, kasi nabalitaan niya na merong masamang plano si Haman. Ano ang planong ito? No, siya ay nagplano na ipapatay ang lahat ng Hudyo doon sa Persia during that time. Nung nalaman niya to, imbis na siya ay agad-agad pumunta sa hari para kausapin ito, ano ang ginawa niya? Sabi po sa binasa natin, nanawagan siya sa mga tao para ipagdasal siya. Ano pa? Hindi lamang ipagdasal, kundi ipag-fasting. Alam niyo kasi ang fasting, hindi lang yung simple na hindi ka kakain, kundi pag nag-ayuno, nag-fasting tayo, there is that acknowledgement. Nandun ang ating pagkilala. Nandun ang ating pagkilala at pagsasabi na ang ating pag-asa ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Our dependence is only upon God and we are focused on Him. So Esther knew. Alam po ni Esther, mga kapatid, that when troubles are present, kapag may pagsubok o may problema sa kanyang buhay, the first thing that she should do is to run to. Amen po ba? No, ganun din sa atin, no? Iba't iba yung ating mga challenges. Meron tayong problema, pagsubok sa kalusugan, meron tayong pagsubok sa kaperahan, meron tayong pagsubok sa mga relasyon natin, sa ating kapwa. Marami tayong iba't ibang uri ng pagsubok na hinaharap. Mga kapatid, I would strongly advise you na instead of seeking the counsel of others, instead na lumapit tayo sa iba, unahin muna natin lumapit tayo sa Panginoon. Ang Diyos, hindi siya ang dapat na last recourse natin. Kasi yung iba, para bang pag wala na silang pag-asa, lahat na-explore na nila lahat ng possibilities, wala pa rin, sasabihin nila siguro, tumakbo na tayo sa Diyos, manalangin na tayo, magdasal na tayo, kasi wala na tayong pag-asa. But that should not be the case. Dapat po, unahin natin ng Diyos sa ating buhay because only He, no, siya lamang ang tanging nakatutulong sa atin upang magwagi tayo sa ating pakikipagbaka sa atin. So we should learn to run to God when big troubles come to us. Pangatlong bagay na gagawin natin tulad ni Esther. Hindi lamang niya tinanggap kung sino siya at na-realize niya na may purpose ng Diyos sa kanya. And secondly, hindi lamang siya lumapit sa Diyos sa panahon ng pagsubok, kundi dito po sa chapter 4, verse 16, letter B, no, meron po siyang kakaibang taglay na katapangan. Alam ko po, sa panahon natin ngayon, marami mga babaeng matatapang. Pero you would notice, mga kapatid, si Deborah, grabe, ang tapang, no? Kaya, sabi nga natin, di ba, history only repeats itself. Eh, ngayon, minsan mga asawa natin, di ba, matatapang din. Pero, ang sinasabi natin ditong courage o tapang,
ay hindi yung tapang o kakaya nating magalit sa asawa natin o magbunganga o ano pa ba yun, no? Yung magnag or whatsoever, no? But we have to possess yung kakaibang courage, yung katapangan. No? Ano po ang sabi nito sa chapter 4, verse 16? Di ba sa 15 and 16, sabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo. Ipagayunin niyo ako. Magkaayun rin kami. And dito po sa letter B ng verse 16, ang sabi ni Esther kay Mordecai, pagkatapos natin magayuno, sabi niya, pupunta ako sa hari kahit ito ay labag. No? Kahit ito ay labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Alam niyo kasi during that time, kahit reyna ka, hindi ka pwedeng basta-basta lumapit sa hari at magbigay ng pakiusap. And again, mga kapatid, it was during that time that Esther learned about this evil plot, no? Yung masamang balak, yung masamang plano ni Haman para ipapatay ang lahat ng Hudyo. And sabi ni Mordecai sa kanya, pag wala kang ginawa dito, pati ikaw at mga kan mo, malilipol, mauubos kayo. Kaya she has to do something. But first, ang ginawa niya, nagdasal muna, nag-ayuno. And secondly, dito pinakita ni Esther ang kanyang katapangan. Ang sabi niya, kahit wala akong appointment, kahit wala akong schedule sa mahal na hari, pupunta ako, kakausapin ko siya. At ang sabi ni Esther, kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Alam niyo po sa English ang ganda nito. Sabi niya, if I perish, I perish. Kung ako man ay mapapahamak, mapahamak na. Basta sa loob ni Esther, magawa niya ang dapat niyang gawin. May sa katuparan niya yung kanyang dapat na gawin para mailigtas niya ang bayan ng mga Hudyo. Sana all. Sana lahat ng kababaihan, lahat ng kalalakihan, lahat ng Kristiyano, ganyan ang mindset. Hindi tayo matatakot gampanin o gampanan anuman ang misyon na pinapagawa ng Diyos sa atin. She possesses that great courage. That bagamat alam niya it was against the law, no, labag sa batas, yung pumunta ka agad-agad sa hari kahit maganda ka pa. No, alam niyang labag sa batas. But then, because she prayed, dahil siya ay nanalangin, at dahil alam niya na merong reason ang Diyos sa pagkakatalaga sa kanya sa loob ng palasyo, sabi ni Esther, kahit mapahamak ako, mapahamak na. Basta nakausap ko. Alam niyo ba ang ginawa ni Esther? Lumapit siya. Siguro, alam niyo naman, di ba? Ang ganda-ganda niya, reyna na siya. Somehow, naging irresistible, no? Yung kanyang charm, irresistible yung kanyang beauty. Nung sinabi ni Queen Esther sa hari, pwede ba tayo magpahanda? Pwede ba tayo mag-organize ng isang piging, ng isang banquet where all these government officials will be around? Alam niyo, right there and there. Pinayagan ng hari. At ang ginawa ni Esther, nung nandun na si Haman, yung masamang tao na nagbalak na papatay ang mga Hudyo, nung nandun na together with the other government officials, tumayo si Esther at ibinunyag ang masamang balakin ni Haman sa harapan ng You know what the king did to Haman? Ipinabitay niya ito. Hindi naman niya pinakulong, kundi right there and then, ipinabitay niya bilang kaparusahan sa kanyang balakin, masamang balak laban sa mga Israelita. Makikita natin mga kapatid, with her faith in God, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. And the Jews, the people, standing with her in prayer, nagawa ni Esther ang pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Subalit,
Dahil sa kanyang katapangan, she was able to see God's deliverance sa buhay ng mga Hudyo. Ang tapang po ni Esther nasa lugar. Hello? Tayo mga Christians, pwede naman tayo maging matapang eh. Pero dapat nasa lugar. Hindi yung tapang-tapangan lang. Kasi during that time, perhaps ang mga Jews, ang mga Hudyo, natakot na sa buhay nila when they learned na binabalak silang ipapatay ni Haman. Pero somehow, the Lord used Esther. Ginamit ng Diyos si Esther para pigilan, harangin ang masamang balak ni Haman. Tandaan po natin mga kapatid that the same thing that God did to Esther. Kapag tayo po ay umasa sa Panginoon, let us remember that God is with us even through difficult times. Kahit anong hirap pa ng buhay, kahit gaano pa kalaking pagsubok, remember that God is with us. Amen po ba? That God is actively working behind the scene and His plan will always prevail in our lives. Kung minsan gusto natin makakita agad ng mga malakihang galawan ng Diyos sa buhay natin. But most of the time, hindi natin namamalayan that during the difficult times of our lives, we do not see, and yet we know for a fact that God is actively working behind the scene. And God will see to it that His plan, that His purpose will always prevail in our lives. Let us be like Esther. Tularan natin si Esther. Tanggapin natin, ma-realize natin, nandito ako sa Taiwan kasi may purpose si Lord kung bakit ako nandito. Hindi lamang para kumita, hindi lamang para magtrabaho, but God has a higher purpose of putting me here in Taiwan. Nandito ako sa Pilipinas, nandito ako sa Mindanao, nasa Visayas ako, nasa Luzon, nasa pamilya ako mismo, no, with my immediate family. God has a purpose kung bakit inilagay tayo ng Diyos kung nasaan man tayo sa ngayon. Mga kapatid, let us submit ourselves so that God's purpose, and let us see to it that we run to God during times of troubles and we stand courageously. Tulad ni Deborah, tulad ni Esther, maging matapang tayo para matupad o tuparin ang layunin at plano ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, hindi man kayo reyna tulad ni Reyna Esther. At somehow, sa harapan ng Panginoon, kayong mga kababaihan, ang tingin niya ay mga reyna. Meron siyang layunin, meron siyang special task that God is giving you. And tayo pong wala tayong choice but to submit ourselves and obey kung ano ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa halimbawa ng buhay ni Reyna Esther. Isang simpleng tao, isang simpleng mamamayan, and yet because of her obedience, dahil po sa kanyang pagsunod at pagkalingas sa inyo, ginawa mo siyang reyna and she was able to be an instrument in the deliverance of your people. Gamitin niyo rin po kami tulad ni Reyna Esther na maging kasangkapan mo para mapalaya, mabigyan ng kalayaan ang mga tao ng nangangailangan. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami tulad ni Esther sa amin din. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.